Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, November 24, 2024. Ngayong araw po ay itutuloy po natin ang ating series at ito po ang huling parte ng ating series which is about harvesting the power of words. Specifically, ang topic po natin for today ay about speak by the Spirit. Now, ang ating talata po ay manggagaling sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Sabi po rito, basahin ko po. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. Sa Tagalog po, kaya nga kami ay nangangarad, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, hindi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Ngayon po tayo po ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa scripture natin for today. Una po, the Spirit speaks to us. So, yung Holy Spirit po actually, kinakausap po tayo. It is not some vague or distant thing. He talks to us directly. So, by guiding us sa mga decisions natin, magbibigay po ng peace kapag kailangan natin, and sometimes even convicting us sa mga bagay na kailangan natin pagtuunan or mga bagay na kailangan natin baguhin sa ating mga buhay. So in short, it is like having an inner compass kung saan ginaguide tayo kung saan yung right path ng ating buhay. Ikalawa, the Spirit speaks through us. So, hindi lang pala kinakausap tayo, but He speaks through us to others. So, meron na po ba kayong mga moment na kapag you're talking to someone and parang nagkiklik, nagko-connect yung mga words na, for example, yung mga words you're saying are exactly what they need to hear. So, yun po yung time ng Spirit. Ginagamit po yung boses natin para i-reach yung ibang tao, para ma-encourage natin sila or ma-comfort kung ano man yung kailangan nila, yung ways na you couldn't do on your own. So with the help of the Holy Spirit, nagagawa natin itong mga bagay na ito. Ikatlo, the Spirit empowers our words. So kapag inalaw po natin yung Holy Spirit na i-lead tayo sa pamamagitan ng ating mga boses, salita, nagiging makapangyarihan yung words natin. So, we might think we're just having a regular conversation, but kapag in-empower po tayo ng Holy Spirit, yung mga words na yan, kaya po niyan magbago ng mga buhay, magbago ng puso, magpagaling ng mga wounds na nakasira ng mga relasyon, at it can also bring hope. So there's a strength behind those words that hindi nanggagaling sa atin but through God. So paano natin ma-apply itong mga katuruan na ito? Ngayon po tayo dadakot sa ating application. Ano po? Receive words from the Spirit. So ito po yung first step natin. So kailangan i-open po natin yung ating mga puso to receive the Spirit. So that means taking time to listen, whether through prayer or reading the Bible, or kahit na pagiging quiet natin during God's presence or in God's presence. So when we make space for God, He will give us the words we need. Ikalawa, speak through the Spirit. So yun kung first step natin is ayun. So ito naman yung next step natin. So kailangan let's speak through the Spirit. So but Holy Spirit, nililid tayo. So that means na letting go of our own sa ating own, what we call this, own agenda, or hayaan natin yung Holy Spirit na i-lead tayo, na stop na natin magtiwala sa ating sariling kakayahan. So it might feel a little intimidating sa una, but when we speak to the Spirit, our words can bring healing and bring truth. Ikatlo, harness the power of words by the Spirit. So yan, lastly, last step, we've got to understand just how powerful our words are. So when we allow the Spirit to use them, yung words natin, it can
encourage or even change situations. So, let's make sure na we're using it wisely kasi gaya na sabi ko, yung words natin kapag uh, ang Holy Spirit ang nag-lead, napaka-makapanood yan. So, dapat lagi natin make sure na we're using it wisely. So, marami po tayong natutunan sa araw